Isang mapagpalang gabi muli mga kapatid at salamat sa Panginoon. Tayo po muling nagkasama-sama at pag-aralan po ang salita ng Panginoon. So salamat sa Diyos dahil tayo po naka-tune in. Salamat din sa Panginoon at tayo po nakasusubaybay palagi sa ating pong pagtitipon. Kaya po sa oras pong ito ay simulan na po natin ang ating pong usapin, ating pag-uusapan. So makipagbukas po kayo sa akin sa Romans chapter 10 verse 5 to 21. So mahaba-haba po ito mga kapatid, so bear with me. Okay, so kung nandun na kayo, hawak ninyo yung mga Bibles ninyo, nabuklat na ninyo, nahanap na po ninyo ang Book of Romans. So tayo pong lahat ay magbasa. So sabayan nyo po ako. Romans chapter 10 verse 5 to 21. Sabi po ganito: For Moses writes about the righteousness that is based on the law, that the person who does the commandments shall live by them. But the righteousness based on faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven? That is to bring Christ down. Or who will descend into the abyss? That is to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Verse 9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Verse 14, how then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless that they are sent? Or unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news, but they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us? So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Verse 18, but I ask, how they not heard? Indeed they have. For their voice has gone out to all the earth, and their words to the ends of the world. But I ask, did Israel not understand? First Moses says, I will make you jealous of those who are not a nation. With a foolish nation, I will make you angry. Then Isaiah is so bold as to say, I have been found by those who did not seek me. I have shown myself to those who did not ask for me. Verse 21, but of Israel he says, all day long I have held out my hands to a disobedient and contrary people. So shall we pray? Father in heaven, we thank you for this word that we heard, that we read, Lord God. Thank you, God, because we know, alam po namin, that ito pong mga talatang ito ay mga butil po ng katotohanan na kailangan po naming pag-inaman pong pakinggan at tignan po naming maigi yung bahagi na kung saan ay tinuturo po sa amin ang isa pong importanteng bagay na nais pong gawin po namin. At sa punto pong ito, sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng nakasusubaybay, sa mensahe pong ito, nawa, matapos po nila, ito pong mensahe pong ito, at nang sa gayon, Lord, pagkatapos din po nilang mapakinggan at mapanood po ang mensaheng ito, ay makapag-decide po sila para po sa kanila pong mga sarili.
Ito po ang dalangin po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, may mga moment na ba o may moment na ba sa buhay mo na meron kang importanteng sasabihin na hindi mo na dapat ipagpabukas? So marami tayong ganon. Marami tayong ganong moment. Lalo na kung chismis, ano? Hindi, biro lang. Yung hindi ka mapakali, no? Alumpihit ka at hindi ka mapirmi sa iyong upuan kasi nga, yung sasabihin mo importante. Di ba? Yung nagko-compose ka na sa isip mo kung ano yung sasabihin mo, papaano mo ito ilalahad, iniisip mo na yung mga salita na gagamitin mo para sakto yung pagkakasabi mo at sakto yung pagkakadeliver. Okay, nung sasabihin mo. Hindi na ito may pagpapabukas kasi yung sasabihin mo ay pwedeng makapagpabago or makapagbago ng buhay ng taong pagsasabihan mo. Yan. So, may ganun ka-importante yung mga gusto nating sabihin. Alam ninyo, sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga Christians na nasa Roma, no? Ang chapter 10 po, ang persuasion part na dito makikita natin kung gaano kasidhi yung pagnanais po ni Apostol Pablo na maligtas po ang kanya pong kapwa, mga Hudyo. Na sa punto pong ito, maliwanag niyang nilatag ang paraan kung papaano maligtas. Kasi nga, hindi lamang yung kapwa niyo Hudyo, kundi po maging ang mga Griego na sumasalamin po sa mga hintil na katulad po natin. Okay, sabi nga ng verse 12, no? For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him. Amen. So sa unang tingin ng pagbabasa po natin, ay parang desperado tayo, or desperado siya rather, para po sa kanya pong mga kapwa Hudyo. Pero kung bubusisiin nating maigi, ay inilagak na Apostol Pablo ang kanyang puso na ito lang yung sasabihin niya po. Ang tanging daan para maligtas, hindi lamang ang Hudyo, kundi ang hintil. Sa makatuwid, ang lahat ng tao. So marahil, no, kung meron mang sumusubaybay, okay, dito po sa palatuntunan pong ito, sa pagkitipon po natin tuwing Wednesday, ay na hindi pa alam ang daan ng kaligtasan at nagtatanong paano nga ba talaga maligtas. So ito po yon, pag-uusapan natin. Paano nga ba maliligtas ang isang tao? Okay, sa talata 9 at 10, makikita po natin ang kasagutan para maligtas ang tao. So parang ganito, ang point na Apostle Paul, okay, sa mga kanya pong sinusulatan sa Roma, ito lang yung daan para maligtas. Ito lang yung kaparaanan para maligtas ang isang tao. So regardless kung yan man ay Hudyo o kung yan man ay hintil. Okay, so it doesn't matter kung sila po ba yung pinangakuan ng Panginoon, piniling lahi, o mga barbaro. Pero dito po, maliwanag po na binabanggit po sa atin, ito po yung tanging daan ng kaligtasan. So, una, dalawang elemento lang naman ang aking pong babanggitin po sa inyo. So, una, confess. That's number 1. Ang salitang confess sa Greek ay ibig po sabihin nito ay to say the same thing. Sabihin ng alin o sabihin ang aling katulad. Kaya matanong natin. Pero tignan natin, sabi niya, if you confess with your mouth that Jesus is Lord. So ngayon, yung confession with your mouth ay dapat sambitin mo siya at hindi mo dapat sarilinin. Hindi mo lang ang dapat ka ibubulong kung tutuusin sa sarili mo. Dapat daw, sambitin mo. Alin na sasambitin? Okay, sambitin mong si Jesus ay Lord. Now, easy lang naman, di ba? Sabihin natin, madali lang naman. Pero teka, okay, hindi pa tapos, no? Kung titingnan nating maigi sa Septuagint, no? Septuagint, yung Greek translation po ng Old Testament. Ang salitang Lord, kaya ay ginamit po ng humigit 6,000 times para po sa pangalan ng Diyos. Okay, so to be specific, pag sinabi nating, or if we confess with our mouth that Jesus is Lord,
To be specific, kasabihin natin, Jesus is sovereign God. Amen? So, He is sovereign God. Amen po? Kaya, yung confession with your mouth, okay, that Jesus is Lord, ay nangangahulugang sasambitin mong si Jesus ang makapangyarihang Diyos. Amen. So, hindi mo lamang po sasambitin na si Jesus ay tao lamang. Kundi dapat sasambitin mo si Jesus bilang makapangyarihang Diyos. Now, para maligtas, ay dapat sambitin mong si Jesus ang makapangyarihang Diyos. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, lalo na siya po ang may kapangyarihan sa ating pong kaligtasan. So, yun po yung confession with our mouth. Pangalawa, pangalawang element para tayo po yung maligtas. Believe. So, ano daw? Believe in your heart. Now, to make it clear, sa New Testament, ang heart ay hindi ito emotion. Kundi ang heart dito na binabanggit ay the entire being of a person. Ano yon? The mind, the emotion, and the will. Sabi niya, believe in your heart. Okay? So, sinasabi niya sa atin na dapat paniwalaan natin siya hindi lamang sa puso, hindi lamang po sa ating pong pag-iisip, kundi yung ating pong buong pagkatao. Dapat paniwalaan natin yon. Kaya ang paniniwala ay hindi lamang po state ng mind natin, kundi yung buong pagkatao natin ay dapat maniwala. Paniwalaan ng alin? Hindi lamang dapat paniwalaan natin, okay? Yung kanya pong ginawa. Hindi lamang po dapat paniwalaan natin na siya po ay namatay. Hindi lamang po dapat paniwalaan natin na siya ay inilibing. Pero higit sa lahat, dapat paniwalaan natin na siya po ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. That Jesus was raised from the dead. Okay? Now, gaano ba kahalaga na dapat nating paniwalaan ang kanyang resurrection? Ang resurrection lamang po kasi, ang resurrection kasi ni Jesus ay ang katibayan na pinatunayan ng Ama, ng Diyos Ama, na naganap ni Jesus ng perpekto ang hinihingi para po sa kaligtasan ng tao. Kasama ang kanyang mga himala, ang kanya pong kamatayan, at ang kanya pong pagkalibing. Ang resurrection po niya, ang pagpapakitang ginapi niya o in-overcome niya ang ating guilt, yung condemnation natin, yung death, ang sin, si Satan, at higit sa lahat, ang hell. Okay, yung hell. Amen. Now, since Jesus is victorious, kaya naman itinanghal na ang kanya pong pangalan ay higit po sa anumang pangalan. Sabi nga ng Acts 4:12, and there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Amen. So bilang pagwawakas, sa sulat na po sa Pablo ay ini-encourage niya ang kanya pong mga kausap na para maligtas po ang Hudyo o ang isang Hudyo na natisod sa batong katitisuran, which is ang Panginoon mismo, ay kailangan po niyang i-confess sa mga labi niya na si Jesus ay Panginoon at maniwala po sa kanya pong puso na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos. Na kung i-confess at paniniwalaan nila na si Jesus ang makapangyarihan Diyos na muling binuhay, yung taong yon ay maliligtas. Amen? Mga kapatid, katulad ng mensahe niya para sa mga taga-Roma, ay gayon din naman po yung mensahe niya para sa atin pong kapanahunang ito. Marahil maiisip natin, yung pinagdadaanan natin ay maituturing na nating pinakamabigat sa lahat ng ating pong pinagdaanan. O ngayon, kahit ngayon, yung pinagdadaanan mo ngayon, pwede mo i-consider o kinukonsider mo ba na ito na yung pinakamabigat na problemang dumating sa'yo?
At iniisip mo, no, marahil ito na yung katapusan at wala na akong kapag-apag-asa. Tandaan mo to. Kung nasolusyonan ni Jesus ang pinakamabigat na problema ng lahat ng tao, ano yun? Ang kamatayan. Dahil po sa kanya pong kamatayan sa krus at sa kanya pong muling pagkabuhay. Na kung sasambitin mo, ay pakiintindi po, na kung sasambitin mo mula sa labi mo na siya ay Panginoon, ang makapangyarihang Diyos, at maniniwala ka sa puso mong siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Na kung dahil sa pananampalataya mo sa Kanya, ay makatitiyak kang magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Bagamat may mga hirap dito sa lupa, okay? Marahil magtatapos ang buhay natin, pero alam po ninyo, kung atin pong sasambitin mula sa mga labi natin na si Jesus ay Panginoon, at kung maniniwala tayo sa ating mga puso na siya po ay muling binuhay ng Diyos, alam po ninyo, ang buhay na ito ay maglalagos sa buhay na walang hanggan. Ngayon, kung ganun po ang nangyari o ganun po ang mangyayari sa sino mang pong maglalagak ng kanya pong pananampalataya sa Diyos, tignan nyo to. Gayon din naman, makatitiyak ka, makatitiyak ako, makatitiyak tayo na sasamahan tayo ng Diyos. Sasamahan tayo ng Panginoon. At hindi lamang po sasamahan niya tayo, kundi tutulungan niya tayong malagpasan natin, mapaglagpasan natin ang mga pinagdadaanan po natin. Na kung iniisip mo, okay, o ikaw na nakakanood ngayon, iniisip mo na yung pinagdadaanan mo ngayon, yan na yung pinakamabigat, hindi. Kundi yung pinakamabigat po na pagdadaanan o problema ng tao ay yung impyerno. Na kung wala si Kristo sa buhay ng isang tao, impyerno po ang kasasadlakan nito. Kaya nga, sabi ng Bible, tatandaan po ninyo. Everyone who believes in Him will not be disappointed. Ano ibig sabihin nun? Kung ilalagak, kung mananampalataya ang isang tao kay Jesus Christ, ay hindi po siya mabibigo sa buhay na to. Yeah, trials, problems, persecution may come. But since Jesus is victorious because of His resurrection from the dead, He can assure actually, He will assure you na kung magkakaroon ka ng pananampalataya sa Kanya at kung isusuko mo yung buhay mo sa Kanya, since He overcome the world, He overcome the sin, and He overcome the death, He will assure you ng buhay ding ito, magtatagumpay ka dahil kay Kristo. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo pong lahat ay lumapit sa Diyos. At sa oras na ito, kung ikaw na nakakarinig ng tinig na ito ay hindi pa nagsusuko ng iyong buhay, at alam ko hindi rin ito aksidente na napanood mo ito. Ito ay divine appointment ng Panginoon para sa iyo. Ito ang araw na tinawag ka ng Panginoon para ilagak mo at isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Simple lang naman. Kung ang tanong mo, paano ako maliligtas? Okay? Sabi, di ba? Confess with your mouth that Jesus is Lord. So, i-confess mo. Sambitin mo sa mga labi na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ang Diyos. Si Jesus ay Diyos. At maniniwala ka sa iyong puso na si Jesus ay binuhay mula sa mga patay. Ibig sabihin, siya po ay nabuhay na mag-uli. Sabi, ikaw ay maliligtas. Diba? Sabi nga ng Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen. Amen. If you believe in Jesus right now, then God will assure you
that you have the assurance of eternal life. At kung ikaw naman, nasuko mo na yung buhay mo sa Kanya, katulad ng Kanya pong pagsaklolo sa panahon na kailangan natin ng Diyos, saklolohan ka rin niya sa sitwasyong pinagdadaanan mo ngayon. Because He is the Messiah. He is the Messiah. Siya ang ating tagapagligtas. Hindi lamang sa buhay, sa hinaharap, kundi maging sa panahong ito. Na hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka niya pagkukulangan. Ililigtas ka niya at sasamahan ka niya para mapaglampasan mo ang anumang bagay na kinakaharap mo ngayon. At sa puntong ito, tinatawagan tayo ng Panginoon na muli nating i-refresh sa mga puso natin. I-confess po sa ating pong mga labi na si Jesus ang Panginoon at paniwalaan natin sa mga puso natin na siya nga ay binuhay ng Diyos. Hallelujah, Lord. Father, we thank you, God, because you are the sovereign God. And you raised, God. You were raised from the dead. Ikaw po yung muling binuhay. Ikaw po yung nabuhay na mag-uli. At yung muli mong pagkabuhay ay pagpapatunay at pangako mo sa amin, Panginoon, na may pag-asa sa buhay na ito. Matapos man ang buhay dito sa mundong ito, pero dahil ikaw po yung nabuhay na mag-uli, kami rin po, Panginoon, na umaasa, nagtitiwala, na kami rin po, Panginoon, ay magtatamo ng buhay na walang hanggan sa piling po ninyo. Panginoon, sa sino man pong may kabigatan sa oras na ito, sa sino man pong meron pong pinagdadaanan sa oras na ito, Panginoon, since you are our shield and our protection, can I ask you, God, that you bring hope, Lord God, to that person. Samahan mo siya at tulungan mo siya na malampasan po niya ito pong sitwasyong ito. Panginoon, para maitanghal ang dakilang pangalan po ninyo. Masabi namin, tunay nga, ang Diyos ay buhay. Hallelujah, Lord God. Father, we ask you all these things, O God. And the rest of the week, Lord God, we ask you, God, na patuloy mo pong palakasin at pagtibayin ang aming pong pananampalataya sa iyo. Para kahit anuman pong dumating na pagsubok sa mga buhay namin, tunay nga po, we will declare, O God, and we will always declare, because you are victorious, O God. You are in control of everything. Lalo na po sa mga anak po ninyo. Salamat po, Panginoon, sa pag-asa pong ito. Na po ang aming pong samot panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen, at amen. Amen. So confess and believe that Jesus is Lord. Okay? And He was raised from the dead. And you will be saved. Are you saved? Amen. So if you are saved, you can type Amen. Okay po, so isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Tunay nga, ang Diyos po ang mapapurihan. Hallelujah.